kalimitan dito ang mga specialties buko pie. Kakaiba naman itong amin at kaya mabenta. Malambot nga ang tinik. Ang mga lutong Laguna, kailangan talaga matyaga ka, malinis. Kailangan mong buhusan din ng pagmamahal ang iyong mga ginagawa. Hello mga kabs and welcome back dito sa Team Dalas TV para sa isa na naman Travel for Food episode. And welcome dito sa Laguna. Sa episode na to ay susugurin natin ang Laguna. Mula sa luntiang tanawin hanggang sa masasarap na pagkain, ang Laguna ay hindi lang basta destinasyon. Isa rin itong perfect place para sa masarap na food exploration. Crispy! Nakita mo yung mga style ng pagluluto, Chen? Nilulubog talaga. As in, deep fry siya. Tapos may mga galapong pa dito yung pinaka-butter coating nga. Hindi pwedeng mawala sa listahan ng mga masasarap na lutong bahay. Papalambot namin yan kasi talagang tiyagaan lang. 8 hours yan na marinig sa asin, pinabukasan, saka ko pa lang siya lulutuin. Pati na rin yung mga exotic at putok-batok nitong kasabay. Aldereta, adobong laman loob, panay-itik po yan. 75 years na po itong bibingkang abnoy na nakikita natin dito sa palengke. Nung nasimula ako ditong taon, ngayon 82 na ako. Meron din kakaibang merienda na malahugis tinapay. Kalimitan po kasi sa Okoy, tipo na plat. Dito po sa amin sa Calamba. Parang inuwa sa kalahi, parang tinapay. At syempre mamaya sa dulo ng video na to, sabay-sabay tayong tumikim ng bangus na ultimo tinik ay kayang palambutin. Walang hassle, pati buto ng buntot. Pwedeng lunukin. Pati ito kinakain talaga. Yung tinik na nakausli na yun. Yan. Siyempre, yung iba nag-aalangan. Bali yung tinik niya, nakakain, malambot, kaya kahit matanda, bata, pwedeng kumain. Kaya tara't pagsaluhan natin to! Let's go! Ito daw yung bahay ng ating pambansang bayani Jose Rizal dito sa Calamba, Laguna. Ito ang makasaysayang bahay ni Jose Rizal sa Calamba, Laguna. Tagpuan ng kanyang kabataan at inspirasyon bago naging bayani. Patuloy pa rin itong dinarayo ng mga gustong lumalim ang kaalaman sa kasaysayan. Pero syempre hindi lang kasaysayan ang bida sa Laguna. Marami ring masasarap na pagkain pwede rin natin bisitahin at ibida. Katulad na lang dito sa General Lim Street sa Calamba, malapit sa school, sa palengke at perfect na stopover para sa ating appetizer. At syempre sasamahan tayo dyan ng ating special na tour guide at bisita. Sa pupuntahan natin ngayon, syempre, legendary dito, yung Okoy. Hindi ito yung normal na Okoy na pinakain natin. Ito pala yung crispy Okoy ni Lola Odyang. Ano nga ba talaga mga special ingredient nito? Tanungin naman natin yung mismong apo. Ako po si Rafael, bali pang third generation na po sa nagtutuloy. Kalimitan po kasi sa Okoy, yung tipo na plat. Dito po sa amin sa Calamba. Tapaya na may kalabasa, nilalagyan na alamang sa gitna. Yung hugis po kasi niya parang inuwa sa kalahi, parang tinapay. At syempre bago natin umpisahan, curious ka rin bang malaman paano nga ba niluluto ang Okoy ni Lola Odyang? Una ay nilalagyan muna ng galapong ang kanilang special na sandok. Tapos papatungan ng unang layer. Ito yung mixture ng mga gulay na sa kanila talaga pumato. Next ay ipapalaman sa gitna ang kanilang special na alamang. Muli itong lalagyan ng gulay sa ibabaw tapos hipon na malinamnam para sulit, siksik at malaman. At para sigurado at tuluyang mabuo, ipabalot ito sa galapong para kumapit at bumilog ng todo. Next ay pwede na itong ilublob sa kumukulong mantika para iprito. At kapag golden brown na itong basic na merienda, pwede nang umpisa ng kainan. Tara na! Manganta na mga kab! Baka bisita mo. Dito naman tayo, Calamba, Laguna para tikman itong suggestion ni Kuya Dex na ano nga ba ito Kuya Dex? Crispy Okoy ni Lola Odyang. Pero hindi ito yung inaakala yung Okoy na karaniwan yung nakikita na flat siya tapos may mga hipo na malalaki sa taas na kulay orange. Ito Kuya Dex kakaiba, mukhang tinapay. Tsura pa lang, kala mo yung makabayan eh. Oo nga, no? At pati ingredients nito, kakaiba din. Dalawang so, tingnan mo yung puweta, no? Okay, Flat na flat, no? Papino, pero yung sa taas, ingredient. Ang kakaiba dito sa Okoy na to, nasabi ni Capses kanina, na normal is hipon, ganyan, no? Ito po, papaya, no? Sa iba kasi, kalabasa. At hindi na kinulayan yung papaya. Hindi siya yung orange na nakikita nating Okoy talaga. Tignan mo rin kung anong kakaiba, pero may super talagang nagulat ako, nilalagyan pala yung Okoy ng ganun. Oh, biyakin natin. Biyakin mo. Natin.
Ah, freeze me ng tunog oh. Ay, papaya nga. Papaya. Yan, yung may lumabas. May alamang. Kaya, Betex, ha? Yun yung sinasabi ko. Pwede bang tikman to nang wala munang susawa? Subok! Para malaman mo kagad kung anong ano niya. Kakaiba sa kanya. Parang kumain na lumpiang gulay. Di ba? May alat ng alamang. Yun! Ano yung nakatulong doon para mag-contrast ng lasa? Nung una kong tikman to, nagulat din ako. Kala ko po kasi nung ginagawa, kala ko may corned beef. Sabi sa akin nila tita, nung mga nagmamayari po nito, nilalagyan nila ng alamang dahil yung flavoring po nito medyo pale. Matabang eh. Dahil sa alamang, pag kinagat mo, nagkakaroon ng nabuboost yung flavor. Feeling ko sa itsura nito, hindi na ito inaasin na tsaka paminta. Yung alamang na mismo yung pambalasa sa ginagawa nilang okoy. Tapos nilalagyan pa nung hibong maliliit. Ang masarap na may sausawan ko eh. Siyempre, sinabi mo ba? Ito, sarili, timlada nila. Yung talagang ginagamit. Kando style na nilagay sa mineral water mga sunyan yan. Tapos, koboy-koboy lang. Mananda to, bubuhos na lang natin yan, no? Nako. Yun. Sa akin naman, Jess, gusto ko binababad. Yan, babad na babad yung suka. Swimming pool. Diba, ginawa na natin sabaw yung suka. Abay ngayon, baby. Ay, ganun, ara na. Sara, no? Ayun, no? Oh, paliguan natin ng suka. Sariling timplada nila. Uy! Mersyan! So, kailangan siyang paswimmingin para ma-absorb niya lahat ng suka. Tapos, kukutarahin mo. Parang ginawa ni Kuya Dex. So, lagyan mo ng scoop-scoop ng suka pa. Kung di ka pa kontento, tapos ayun na yun. So, inulit pa. Malutong yan eh. Tapos, ang sarap ng laman eh. May gulay-gulay. Para kang kumain ng lumpiang gulay, so kailangan mo ng suka. Ito ay isa sa mga legendaring kinakain dito sa Calamba, Laguna. No? 65 years, to be exact. Ganun na po katagal itong pukoyan na ito. No? In fact, ang dami na daw po nag-try, pero sila yung pinaka-original talaga. Ang perfect nung combination ng mga lutong. Kasi, yung crust, malutong. Yung gulay, malutong pa rin. Hindi overcook. Tapos yun nga, yung alamang nga. May lasa pa ng mga hipon na maliliit. Balihan mo lang ng suka. Pwede na. Ang ganda ng intro natin, Calamba, Laguna, mga kaos. Mukhang marami pa itong nakalista sa Kuya Del. Marami, gaga. Itulap mo daw muna, binigay ni Tao Podgulya. Cheers! Gulamang kahel, banot! Magbalot ka pa, hindi pa na sa susunod. Susunod natin, Jess, medyo kain naman tayo ng poultry. Parang farm yan ah. Victoria, Laguna, kung saan kilala ang lugar sa pagkaing itik. Klego po, ligpitin ko na to. Tara na, punta tayo doon. Pabaon pa tayo. Dito naman tayo sa itik capital ng Laguna. Mula Calamba ay dumiretso tayo ng Victoria para tikman itong coming up next na kinulog na itik na may gravy pang kasama. Mahigit isang oras na biyahe mula Calamba. Nasaan naman tayo ngayon, Kuya Dex? Sa mga may dinala. Pinasyal namin kayo ngayon sa Victoria, Laguna. Kilala ang Victoria pagdating sa itik. Para siyang itik capital ng Laguna. Kasi po dating itikan kasi po yung Victoria itik. Panay itik po ang mga ano dyan po alaga. Ay ngayon po kung mahina na ang itik, kung saan na po sila nakuha ngayon. Pero yung sa itlog po talaga dyan po sa loob, itlog na maalat. At isa nga sa in-order natin ngayon, actually ito lang ang in-order natin. Kinulog na itik. Anong pinagkaiba ng kinulog sa fried itik? Sabi nila ay sa kwento, no, ang kinulog kasi mas pumapasok yung lasa. Mas smoky siya. Inaadobo siya, tapos yun yung way ng pagpapalambot bago nila pinafry ng ganito. Oh, okay. At isa pang kapansin-pansin dito, Kuya Dex, ang binapartner nilang sausawan, ito, gravy. Yan, yung Napawas sinatato nilang fried chicken, yung fried itik. Sa ibang lugar po, kagaya ng Rizal, yung sausawan nila, Chess, yung sweet and sour naman. Dito gravy talaga yan. Yung iba, gumagamit ng soy vinegar, o kaya suka na maraming sibuyas. Mano? Minsan naman, kung sa backyard to gagawin, may namprik. Naprick yan, siyempre, no? Ay, alam nga ko ipasok yun, pero pasok na natin. Balik na tayo sa gravy, Kuya Dex. Wala tayong dala nun eh. Kunin ko tong isa, Kuya Dex. Sige. Biyakin natin sa gitna. Kita namin natin kung paano siya niluto. Nabibili siya ng buo-buo. Pag biniyak mo siya, yan, medyo mainit pa, bagong prito po. Yung juiciness, kasi, yan, alam mo, tumutulo yung juice, di ba? Yes. Napakalambot. Yun yung kilala po ito, no? Dahil din sa prosesong pagkukulog na, kung tawagin, ganyang kalambot. Tsaka ano yan, Kuya Dex, itik yan. Alam natin, konting laban talaga dapat yan. Pero nung naluto na dito, madali na siyang biyakin at uunahin ko siya sa balat nang wala mo na sausawan. Tikman mo. Oo nga, malasa nga. Malasa. Iba talaga yung lasa ng ano yun, no? Yung anong itik kumpara sa manok. Sobrang malinamnam, sobrang ma-juice. Lumambot naman siya. Sarap talaga.
May kasamang umami yung balat eh. Galing eh, nadobo kasi, no? Sinasabi nila ditong kakaiba sa kanila, inukulog daw nila bago nila binipirito. Kaya po, talagang sobrang lasa nga naman. May effort po yung pagkakaluto nito. Matrabaho, more than 4 hours, yes. Ito, makita niyo, ito yung pinaka-legs niya. Sausaw na natin sa gravy na pinagmamalaki nila. Yan. Kutsarain natin yung gravy gamit itong leg ng itik. Ito. Ang bilis ko natin. Masim-masim yung gravy nila, Dek. Ha? Parang may suka. Hindi ko na nga sinasawsaw to kasi ang lasa na. Ang lasa kasi. Totoo lang. Siguro maasim yung gravy kasi. Kaya sausaw talaga kasi suka. Yung lambot niya, given naman, malambot siya. Pero siyempre, hindi naman yung malambot na kapag dinagat mo siya. Parang ano pa rin naman. May konting chewy, pero malambot siya. Pero yung dali, oh. Dali niyang masapin. Kumbaga, gagalinin mo lang, oh. Pasok na siya. Buibitaw yung karne, no? Kawagad. Madilim chewy lang siya sa una. Pero madali na siyang ma-consume. Saka mapapakamay ka talaga. Tama. Napakaraming itik ang kanilang niluluto sa araw-araw. Talagang grabe kung magluto ng pinangpapasalubong daw. Maganda na pwesto pa sila doon sa terminal kung saan talaga binibili ng mga muwi. Saka maraming tao kasi doon. Masarap siguro dito sa itik kapag ganitong pinirito or dinipry siya. Yung pakpak. Kasi usually malutong talaga yun eh. Kaya masarap, malasang pakpak. Pati yung buto eh. Wala naan dito. Ang dali lang kasing ganun-ganun yung mga kabso. Ito mo yan, crispy oh. Kaya ano dito. Papakamay ka talaga eh. Pag talaga. Kahit yung gravy, pwede rin ulam eh. Feeling ko, parang kung nasa ano eh. Yung kulay red na cake. Actually nga Kabs, no? Hindi nyo lang nakikita pero mulat. Tinapot tayo ulan, abutin lang, nasa bubungan tayo. So nga pala, hindi ko pala babanggit ko 24 hours itong ginagawa natin. So, abutin tayo hanggang bukas, nakahanap ng mga masarap na kainan dito, Laguna. At si Kedes na bahala dyan, kaming napanood ko sa mga mga galing na sa Laguna dati. Ano at Chess? Abangan nila, huwag silang bibitaw. Hanggang dulo, naku, dahil bonus clips nito. Ayan na naman ang mga bonus clip. Di ko rin masabi yung iba pang bonus clip dun. Baka pag na-upload na to, baka open na yung Good News Pares. Angeles. Yung Good News Building. Di ko masabi pero sasabihin ko na ngayon na baka kasabay nitong upload to. Yun, ako, para sa panigurado siya. Maraming nag-aabang niyang Good News Pares na ilalabas doon. Wala nang 1 week yata mula ngayon na ginagawa namin to. Meron talagang distinct flavor versus sa mga manok. Yung bibi po, iba rin. Iba rin. Pwede yun. Pagkakaiba nun, kapag ang bibi yung pinarito mo ng ganito, nalulusaw yan. Nalulusaw. At may flex play, kaya, no? Pero hindi maganda ang kalalabasan. Hindi katulad dito, buo pa rin, no? Kaya nasabi ko kanina, mga Kabs, no, nasa pupunta tayo, poultry industry naman. So ito, no? Victoria. So, galing tayong Calamba, pumunta tayo ng Victoria. Saan kaya tayo susunod? Napakalaki ng Laguna, mga Kabs. Pagpasensyahan nyo na kung may paborito kayo sa mga na kainan at hindi namin napuntahan. Sadyang hindi lang po talaga kasya sa aming 24 hours na tour. Malay mo, kung ano man yun, maresbahan. Kaya naman, mga gustong mag-suggest dyan, ha? Comment down below. Oo. Kapusin lang namin ni Kuya Deki dito. Tapos, meron tayo, hindi ko alam kung kasunod nito is dinner or almusal. Mapapanood niya yan. Iko na, next na. Bibigyan ba ulit natin sila ng hint? Sabihin na natin, ito isang paboritong pagkain Pilipino, isang healthy na dish naman, ha? Tawa ka. Tawa ka. Yan yung pinakamasayang sinabi ni Kuya Deki. Kung wala nang nagkasama kami dito, meron na tayo healthy na mapuntahan. Okay. Puro pati. Ito na. Ito pati din. Yes, pati pa rin. Pati pa rin. Pero healthy. Healthy pa, healthy. Ayan, tatawag nga nitong omega-3 mga fats nito. Masyado ng giveaway yung ano mo, yung hint mo. Hint lang. I-cheers na natin doon. Lumipan na tayo doon. Cheers natin yung kalate. Tapos let's go. Yeah. Huli ka na, Kuya Deki. Pala tayo doon sa healthy mo. Pero maayos ka agad kumakain mo. Saglit tayong tumawid dito sa bayan ng Santa Cruz para bisitahin si Lolang nagtitinda ng bibingkang abnoy. Hindi natin to naisali sa atin pero kung mapapanood nyo kay Kuya Dex, itong bibingkang abnoy ni Nanay. Dito yan sa palengke na Santa Cruz, Laguna. Patagal na daw nagtitinda si Nanay dito eh. Ilang taon na po kayo nagtitinda dito, Nay? Nung nasimula ako, 7 taon, ngayon 82 na ako. 75 years. Hindi nyo to napanood ngayon sa crawl namin pero kinroll namin to na mapapanood nyo kay Kuya Dex. At para sa full episode ng Bibingkang Abnoy ay panoorin nyo ang video ni Kuya Dex. Tara't diretso na tayo sa ating final stop. Back to the program. 24 oras na agad ang lumipas, Kuya Dex. Good morning ulit sa'yo. Good morning, no? At napakaban, anong itsura namin ngayon? Ang tawag dito, freshness.
overload. Totoo yan. Bagong ligo na ulit. Ano na naman itong pinuntahan natin, Kuya Dex? Meron tayo dito, super sarap, super lambot, paksiw na bang. Totoo bang kain to pati tinik? Bali yung tinik niya, nakakain, malambot, kaya kahit matanda o bata, pwedeng kumain. Napapalambot namin yan kasi talagang tiyagaan lang. Kailangan matagal yung pagluluto na mahina lang naman ang apoy. 8 hours yan na nakamarinig sa asin, kinabukasan, saka ko pa lang siya luluto. Takot talaga ako eh. Kasi bangus yun eh. Oo eh. Sabi ko, di ba usually sa mga bahay pag nagpapaksiw tayo, Ayaw natin ng buntot. di tatapon na. Diba? Dito po, kakainin mo pati buntot, pati tinik, pati yung center na bone. Siyempre, yung iba nag-aalangan kasi gawa ng matinik. Ngayon, nilalakihan ko na lang yung cut para maano yung tao na bibili na hindi siya mapapamahal. Kasi napakalambot din ang tinik niyan eh. Buo na tayong ulo ng bangus, meron tayong belly ng bangus, which saka yung buntot ng bangus, which is yun yung sa lahat ng tatlong parte, yun daw yung pinakamahal. Mas mahal pa yun. Pero hindi naman mahal literally kasi 90 to 100. Mura pa rin talaga. Kung bakit siya nagmahal, Jess, mas malaki po talaga ang size nung buntot dito pagka bumili kayo, no? Depende pa rin sa laki. Minsan nasa sobrang laki nung matinitinda ni Ate Susan, nag-a-adjust lang siya, no? O sige, so biyakin lang natin, no? Gamit lang ang kutsara at tinidor. Lilitaw agad yung mga buto, pati ito kinakain talaga. Yung tining na nakausdi na yun. Kainin mo, Jess. Pati yung fishbone. So umpisa natin sa fishbone. Yan. Next, ha? Diray mo. Parang gusto ko mo. Pangako mo to, hindi tayo Gusto ko mapapasubo. munang patunayan sa'yo na pambira ka. Ka na naman, wala ka na naman tiwala sa akin. Ay, nako. Natatakot. Pero sige, para kayo, Dex. Yan. Oo nga. Natunaw na. Kasi di ba, ano to dapat matigas? Dapat matigas, pero natunaw. Di ba? Yes. Ang style daw niya dito, matindi talagang pagluluto, no? Oras ang ginugugol para maluto mo yung ganyan, no? Tiyaga talaga. Oo, okay. So, kung tutusin, mura na siya dun sa ranging ng 80 pesos to 100 pesos. Kasi yung proseso pa lang, kumbaga parang hindi dinagdag dun sa bayan. Maproseso to. Ilang tangki kaya ng gasam na kasi hindi pala gumagamit ng kahoy, Jess. Natuwa ako dun sa sa buntot. Ay, di ba, bubukan natin siya sa kanin, Dex? Subukan mo na, no? Lusaw-lawin natin. Binibira mo yan. Tirahin ko tong ulo, Jess, ha? Ganyan, no? Pati yan kinakain. Ayun, ako na may pisngi. Pisngi na yan. Pisngi, di ba may eyeball eh? Ayan, pakita natin, ha? Grabe. Parang pang commercial, no? No? Yung mga ganun kasama sa itatapon yun. Ito pa. Buntot to kasi nagyan ko na ng kanin. Pero usually yung karne, para makain mo yan, dapat boneless. Pero ito, hindi boneless. Kita mo, may tinik na naka-usdi dun sa kinain ni Caps Jess. Pero matutunaw po yun. Eh, ngaling eyeball, di ba? Oo, no? Sorry po, pakita lang natin. Ito yung eyeball. Ito talagang matigas na hindi na daw kaya talagang palambutin pa ng gusto, no? Bibira ko itong masabi. Pero ang sarap ng sabaw niya. Ang sarap na. Legit to. Ito. Gold pine to. Hindi ko. Sabi ko sa'yo eh. Paano mo ito nakita? Ganito yan, nangyari. Ang kwento dyan, isang piging ang inatinan ko, Jess. Piging? Piging. Yeah. Hindi yung saging. Hindi saging, piging. Di ba yung saging? Ano yun eh? Ang lalim ko kasi. Tayo alam. Doon sa piging na yun, nakahanda ito. Ang ganda ng pagkakalatag, Jess. Itong mga ganito, pila-pila. Tapos may kulo, may buntot, no? Kumuha ko. Tikman mo. Sabi sa akin. Siyempre, sabi ko, natakot ako. Itong katotohanan. Nakapila yan, buffet eh. Alam yung mga tao, iniiwasan itong paksiw. Bang kainan na ganyan marami kayo, tapos manininig ka pa ng ganyan, yung aalis-alisin mo yung tinik, di ba? Ganun po ang nangyari, iniiwasan ito. Until, natry ko nga, sabi ko, subukan ko nga eh. Trip ko kumain ng paksiw na, no? Pagtingin ko muna nung sabaw, doon ako natuwa. Ako, sarap. Sabi ko talaga eh. Ang sarap ng sabaw. Ang galing. Tapos sabi nung kumakain na ako, may isang kababayan natin dito sa Laguna, ika sa akin eh, kainin mo Kuya Dex lahat. Sabi, naku, kainin ko. Kasi totoo pala, ako natutunaw, wala kita. Taray ko to. Kusa siyang nag-melt sa bibig mo. Yung mismong buto. Hindi siya OA na paliwanag pero ganun talaga siya mga kabs. Pag subo mo, wala kang alalahanin. Yung asim niya, asim talaga. Ramdam na ramdam mo yung acidity ng suko. Sarap ng pagkaasim pati, no? Kaya tuloy, ang sarap niya rin sabayan ng patis. Even po yan, may kaliskis kayo nakikita. Kain na yan, wala ka na itatapon dyan. At saka, sino ba namang may ayaw nung belly? Yan, ako. Eh kahit hindi mo to bonelessin, hihimayin ko to pagtatagal ko to eh. Pero ito, okay na to. Lagyan natin konting sabaw. Sabaw na maasim. Tapos lagyan natin ng patis. May sino. Ilagay ko sa gitna para sa ating dalawa yan. Yan. Lagyan mo ng bala. Yan. Pampakati yan eh. Talagyan natin sili. May sili. Alam mo yan, ha? Grabe sa anghang na commercial doon mo. Aba?
Bago ka na talaga. Kumakain na sung sili. Dati kahit ganun lang na ganun, takot ka eh. Apat na taong kong pinagsanayan yan. Pumunta pa ako ng Europa para Kahit saan ka mamagpunta o ilang taon mo yan i-train, sili ay sili pare. tumawid ka agad ng ulo ko. Tingnan mo to, may fishbone to, hindi ko alam kita. Lagay natin dito sa plato. Ayan nga, hindi na. Ito masustansya to eh. Ay, totoo. As long as pwede siyang kainin. Dito sa Susan City Reef, pwedeng kainin to. Kasi nga, malambot yung buto. Yan na siya oh. Yan. Wow. Walang itatapon eh, no? Sulit na sulit. Sulit talaga. Literal, wala na akong masabi. Parang gusto kong kahit wala tayo. Kanta. Hindi ko ito pagpapalit sa kahit anong paksiw sa mundo. Ngayon pa yung sinasabi na hindi namin mapapahiya dito. Isang pagkakatimple, no? Healthy. Laguna! Finally, isang healthy. Nagawa natin credit. Ano to, credit? Masasabi natin hidden gem. Literal. Kasi ang front nito, parang sa Rizal store. Nasa loob pa yung ano. Mostly ng mga customer yata dito, ino-order lang. Or, hindi naman ganitong dine-in dining. Pero pwede naman. Nakapag-take-in naman kayo dito. Pero mostly ito, nauubos ko via advance order lang talaga. Parang tinatake out lang. At kagabi, nandito na kami. Bumalik na kami ngayong umaga. At nakakwentuhan nga natin si Nanay Susan na sobrang dami pala ng bangus talagang prepare niya. Kaya sasabi ko sa mga pagkain Laguna, talagang pinaghihirapan sila, binibigyan ng proseso na maoras. Or ibinibigay ang buong oras para lang talaga mag-serve ng isang masarap na putahe. Yan ang na-discover ko sa Laguna. Talagang hindi po namin talaga napigilan na sabihin ito, masarap talaga. Ito ay specific mo dito sa pagkain ito. Nakakatuwa. Not ironically, yung sobrang enjoy na enjoy niya, yun yung mga bagay na sila dapat talaga yung kinakain mo. Yung mga healthy. Ito naman yung just na lumalabas. Sarap lang na i-promote sa kanila. Yes, no? Alam niyo po, pag di talaga, sabi naman natin ito, pag hindi okay pero pag okay po talaga, galing, no? Yan ang mga must try dito sa Laguna. Pero katulad na sinabi ko nga kanina, doon sa pinanggalingan natin, sobrang dami siguro sa Laguna na hindi lang talaga kaya natin i-cover lahat. Pero itong mga kinover namin ngayon, wala kayong pagsisisihan, try nyo na rin. Lalo na yung mga Cubs natin Laguna. Napansin ko, ang dami na po dito sa Laguna. Shoutout po sa lahat ng subscribers at Cubs Nation na taga Laguna. Yun, no? Yun. Babiyahe na siguro tayo dito pa kasi halos 24 hours na po tayo. Yung napanood nyo po, 24 hours talaga. Literal. The food call. Kasi uubusin ka dito yung medyo, ano kasi yung Calamba, Victoria, at San Pablo. Kahit tingnan natin sa mapa, magkakalayo po. Malalaking lugar po talaga. 24 hours talaga. So yun, hanggang dito na lang siguro kayo Des. Medyo napahaba ang ating kwentuhan, pero nag-enjoy naman ng lahat sana, katulad ng Cubs Nation. Sana nabigyan namin kayo ng pasyal at mga rare finds dito sa Laguna. Marami po sa bansa natin na dapat natin explore kasi, no? Marami pa tayong dinigutan. Sabi ko, bago natin tangkilikin yung ibang bansa, baka nga sa sarili mong bansa, banyaga ka pa, di ba? So, yan. Yun yung reason kung bakit meron tayong ginagawa mga food travel. At marami pa po kayong aasahan na parating, hindi lang dito, pati na rin kay Guerrero. Sa iba pa sana ng mga food vlogger na katulad namin, maikampanya natin ang food ng Pilipinas. Sariling atin, tanghiligin natin. Totoo yan. Dagdag ko na rin, malapit na yata tayo yung mga Michelin star na yan, no? Ay, oo nga, no? Oo nga. Napag-usapan na natin, meron na, papasukin na tayo ng Michelin stars na ayaw natin pag-igihin. Mga Pinoy food makilala na. Kahit sa Asia lang muna talaga, mag-top muna tayo. O yan, ingat po kayo palagi, no? At sana kung katulad nyo kaming nag-travel, doble ingat din. Kaya ingat-ingat. Mga classic ng linya na yun. Ingat-ingat po tayo lahat. Hanggang dito na lang. Muli po, ako si Cubs Chess. At ako naman si Kuya Dex, siyempre. At ito po ang mga OG ng Team Kalas TV na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. Huwag niyong kakalimutan at lagi niyong tatandaan na hindi pa rin namin yung pinapractice hanggang ngayon. So hanggang ngayon pag nag-outro kami, kung paano nyo siya nakita, first take yun. Ayaw bumuka. Yun. Cheers! Rule number 2. Talaga namang manyaman. Kenito, dito. Sabay-sabay na natin. Let's go! Balik na kami Pampanga. Maraming salamat sa inyo. Siguro yun, balik na ng Manila. Ayun, biyahe na. Kasi it's 10:30 mga Cubs. Sakto lang. Kaya si Chow Food Call kaya magparin. Hindi na malapit siya. Ayun. Kapod ko. Kaya kasama lang sa TVC. Takpan mo na! Hello mga Cubs!
Kabs, and welcome back dito sa Kabs' channel. Halos 4 na buwan yata akong hindi nag-upload sa channel na to. May issue, merong pinag-uusapan. Ayun ang gusto mangyari, yun ang pinapanood, no? Ganun din naman pati sa content. Pero kung ikaw magbibigyan ng chance na i-reset ang lahat, ano ang pipiliin mo? Mula po nung maghiwalay kami ni Kabs, halos nawala na po akong gana talaga. Bakit nga ba umalis ang isang Kuya Dex sa Team Canlas? Ang dami nagtatanong niyan. Dahil nga sa Sabihin na lang natin na meron kaming lagi siyang iniiwan ng mga kasama niya. Ayo. Ewan ko ba, sasapakin ko lang. So, Ed, sinong kinukuhanan mo? Ay, yung kumakain. Ang aga namang kumain nun. Mga kapsot, hindi pa po kami nag-uumpisa. Huling-huli. Kumuha ng lumpia. Kumuha pa ng sausawan. Nag-crave tayo sa lumpiang toge ng mga Kabs, kaya po ito. Ang yabang pa, binibida niya pa. May titingnan daw kami, okoy. Ayan, tumira ng lumpia. Mamaya yung ano. Wens, kuha na mo. Ano na naman yan, Kuya Dex? Kanina. Pansin, kanto, no? Wala pa nga napapanood yung mga Kabs sa vlog na to. Busog ka na. Di ba ako nagbe-breakfast? Aga na kami ni Kabs. Ang dami ng kinahain. Kailangan po muna maglagay O sige, itong next scene na to, totoo na, kakain na kami mga Kabs. Good morning mga Kabs, welcome to our 24th hour dito sa Laguna. Siyempre magkakasama pa rin tayo, ayan si Kuya Dex. Magbe-breakfast tayo dito sa napanood nyo kanina na paksiw na bangus. Isa sa pinakamasarap na paksiw na bangus dito sa Laguna. At maraming salamat din sa mga kasama natin sa tour. Ayan sila. Kahit hindi sila tumitingin, nonchalant po kasi silang lahat. Mga nonchalant. Ayan. Ayun, hindi ko alam ilang bonus clips yung naibigay ko ngayong araw, no? Pero kung kulang, magbibigay ako or maglalagay ako dyan ng preview ng mga dapat pang asahan na parating na aabangan. Hindi lang dito sa Team Canlas, pati na rin sa Kuya Dex at Kabs Chess Channel. Kaya kita-kits tayo doon para sa isang malupitang podcast, lalo na yung podcast na makikita nyo doon sa upload ni Kuya Dex. Ayan, busy-busy lang siya, pero maanghang ang mga kwentuhan natin doon sa podcast na yon ni Kuya Dex. At bukod dyan, meron pang mas maanghang doon sa Kabs Chess Channel. Abangan nyo, hindi ko alam kung sabay yan mag-upload. Pero let's go. Bye-bye. Maraming salamat, Laguna. Paalam sa inyo. Peace out. Peace out, Kuya Dex. Bye-bye. Bye. Alright. 안아주겠니